Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, dabawenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao. Madayaw, ngayong buntag Dabawenyos, adlaw Biyernes na usab. Live kita via Facebook page sa Madayaw Davao. Ug syempre, laing balita ug impormasyon na usab among ihatod diha kaninyo. Welcome back, Hana. Welcome back, Rial. Murag ikaw dapat akong ingna na welcome back. Kumusta Kami. naman ka, Rial? Okay lang, okay lang. Asa naman pag-ibutang sa Ginoo? May gihapon, ug syempre dalay gunan Dios. Oo. Of course, before ta magsugod no, atong i-welcome atong bisita kanong buntaga, Sinag ng Davao 2026, Attorney Christine Bermudo. Wow. Attorney. Madayaw, ug maayong buntag sa inyong duha. Ilabi na sa atong mga tigpaminaw karon sa atong live. Yeah, dili na to siya ikuan ang iyang mga credentials. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Top 1 lang naman siya sa law school. Og syempre nag-work siya karon Sa- sa Supreme Court na Polcom. Yes. Okay na. Good ka na itong attorney. Oh, attorney, kumusta na ka mo? Kumusta ang imuhang reign so far? More than a month na ka since sa koronahan. Yes, actually very fulfilling jud siya no kay tinuod jud tong mga pangingon namo katong mga pag-apply na application siya. Di maramong siya work jud. So ginatrabaho jud namo karon katong mga gipangsulti namo katong pageant na time. So lipay kaayo ko ug excited pa kaayo ko sa tanan nga among mga mabuhat pa sa tulod sa isa ka tuig nga among reign. Okay. Dili no pagbuti ng Davao, dili ingon nga beauty with a purpose. Mura ka tanang nang-apply og kanang trabaho no isip kay ba kay credentials tapos paghumuan kasagaran magud sorry pero kani siya tinuod din kasagaran sa mga pageant, mga search 1 year magkita mo karong after coronation magkita na po mo next year para sa
kaning Yes. pagpasa na pud sa corona. Pero Pero kani kani Davao lahi. Oo. Sa For inyo, 1 Han, year, grabe. magtrabaho gyud sila. Oo. Tanan gyud na namutya mo trabaho sa city government o mag-serve sa gobyerno Yes. for 1 year. sana all. So looking forward, attorney, no, to more Yes. activities sa inyo ha, o para po sa mga lain ng mga mutya, no, sa inyong top 5, magkita-kita ta dire sa Mariao, Davao, kada Biyernes. O ubay-ubay atong tukion karong buntaga, busa di na nato parugayon pa. O para sa Ronda Balita. Mukabat sa dulaan 400 ka mga hired on the spot ang natala sa Peso Davao ug Dole 11 atol sa gipahigayong Labor Day Job Fair 2026. Aniya ang detalye. Ana sa libuan ka mga job seekers ang nagtapok sa SM City Davao Annex ato sa ika-124 nga Labor Day Job Fair nga gipasi og dahan sa Peso Davao Inubanan sa Department of Labor and Employment Region 11 kanadong Biyernes sa Marso 1 ning tuig 2026. Gipasigarbo sa mong kalihukan ang kapin sa 1,500 ka bakanteng trabaho lokal ug abroad nga gikan sa 68 ka kumpanya nga misalmot. Worth it masyado yung job fair na nagawa niyo kasi madaming natulungan ng mga tao para mabuhay nila yung mga pamilya nila. Nanguna sa mga bakanteng posisyon ni ini ang gikan sa BPO, retail, fast food companies ug construction sectors nga naghatag og daghang oportunidad alang sa mga Davaoenyo nga nangitag trabaho. Experience ko kanina kay ma'am is actually hindi siya nasali sa shopping cart yung sa job fair, yung super malls kasi hindi ko nakita, and then suddenly nakita ako sa kanya. And then si ma'am, ang experience ko sa kanya, yeah, very smooth ang pag-interview niya, and then very polite and professional. And then, suddenly, nagtawag din. Sabi niya sa akin kanina na wala pa daw yung managers kasi busy. So, after that, nag-apply din ako sa iba. And then, while waiting, tumawag na siya. Sabi ng manager nila na, stay na daw on board. So, ayun. Ana sa Green Lane program nga gihanyag sa buhatan alang sa mga senior high school graduates nga buot mo apply og trabaho ingon man priority lane alang sa mga senior citizens og PWD. Another additional feature for this year's job fair, we have this convergence effort with DOLE and DepEd. No, we make sure na ato ang mga senior high school graduates no aduna sila opportunity to look for jobs. Ato sa mga aktibidad, nakatala ang buhatan og 3,188 ka mga registered job seekers. 348 ni ini ang heart on the spot ug 481 ang nearly hires. Kinatibuk ang 16.61% sa kasamtang tuig. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Abarasolo. City Agri padayon sa ilang mga programa aron mas mapaligon pa ang urban gardening. Dugang detalye sayro nato sa report ni Potpot Maranyon. Padayon karon nga ginapalambo sa City Agriculturist Office kun Cagro ang urban gardening pinaagi sa mga aktibidad alang sa kabataan ug komunidad. Gipahigayon sa Cagro ang urban gardening for kids sa Gaisano Maltoril isip kabahin sa Kids Play Camp program. Gipangunahan kini sa mga empleyado sa Cagro din gitudloan ang mga bata sa mga pamaagi sa pagpananom sama sa hustong pagtanom sa liso, pagbisbis ni ini ug pag-atiman sa ilang mga tanom. Aduna usab hands-on demonstration aron mas masabtan sa mga bata ang proseso sa pagpananom aron mapaligon ang ilang nahibaw-an. Gihatagan sabang mga bata og nagkalain-laing vegetable seeds aron makasugod sila sa ilang kaugalingong mini garden sa ilang panimalay. Samtang sa Pikes Bahin, gipahigayon usab sa Cagro ang gulayan sa barangay orientation and training on containerized gardening sa barangay komunal. Gitambungan kini sa mga miyembro sa urban gardeners ug rural improvement club. Din gihatagan sila og kahibalo sa containerized gardening, usa ka pamaagi sa pagpananom nga angay bisan sa gagmay nga luna. Gipasiugda ang maong aktibidad ang kamahinungdanon sa food security, environmental awareness ug pagpalambo sa lokal nga produksyon sa pagkaon. Pinaagi sa praktikal nga pagbansay ug partisipasyon sa komunidad. Padayon nga ginapaligon sa Cagro ang kahibalo sa agrikultura ug ang responsableng pagdumala sa kinaiyahan sa dakbayan sa Davao. Potpot Maranyon, Madayao, Davao. Davaoenyos, kung aduna mo'y ireklamo o concern sa inyong palibot, mamahimong i-report kini pinaagi sa Davao City Reports.
Busa karong adlaw atong paminawon ang saktong lakang sa pagpadangat sa inyong mga concern kauban si Lawrence e Gloria. Dabawenyos, aduna ba kay nakita o nasinati nga mga illegal nga kalihukan o gustong ipadangat nga reklamo? Bisan pa sa government offices, pribadong institusyon o ubang sektor, pwede nimo kining i-report pinaagi sa Davao City Reports. Ihatag ang imong reklamo pinaagi sa text o tawag sa 0917-142-2333 o 0919-072-2222. O email sa Davao City Reports at davaocity.gov.ph o di kaha pinaagi sa Davao City Reports Facebook page. Siguraduha nga kompleto ang detalye sa imong report, apilang eksaktong lugar o address, landmark, petsa ug oras sa insidente ug unsay nahitabo. Kung mahimo, kuha og litrato ang insidente gamit ang imong cellphone isip ebidensya. Human nimo isumite ang reklamo, kini i-validate, i-file ug ipasa sa angay nga opisina alang sa dayong aksyon. Ang concerned office adunay 3 hangtod 5 ka adlaw aron motubag ug maghatag og aksyon a base sa gibugaton sa issue. Makadawat usab ka og reference number ug kopya sa feedback aron mahibal-an nimo ang nahimong aksyon sa imong reklamo. Dabawenyos, ang imong tingog importante, ayaw pasagdi ang mga sayop. I-report dayon sa Davao City Reports. Dabawenyos at ang isa pagbalik sa Madayaw, Davao. Mga malapason sa anti-smoking ordinance sa Dakbayan, mikunhon. Davao City Special Needs Intervention Center for Children nakadawat og bag-ong therapy equipment. Davao City gipangalan ng top travel destination sa nasud. Ug atong ilailahon ang bidabawenyo karong buntaga, usa ka bata nga mipabilib sa mga netizens mahitungod sa iyang gipakita sa pagresponde sa emerhensiya. Kini ug ban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit ug mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo, lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso ug pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4,
0908-818-4 0908-818-4444. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga malapason sa anti-smoking ordinance sa Dakbayan, mikunhod. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Mikunhod ang gidaghanon sa mga nasakpan sa malapason alang sa anti-smoking ordinance sa Dakbayan sa unang quarter karong tuiga. Base sa datos sa Vice Circulation Unit kon VRU, mukabat sa 2008 ka mga citation tickets ang ilang gi-issue batok sa mga violators. Mas ubos kini kumpara sa 2,786 ka mga kaso sa samang panahon ni adtong miaging tuig. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Jace Francia ang labaw sa VRU. Bisan og mikunhod ang numero, giisip kini nga usa ka kalampusan tungod kay nagpasabot kini nga nagmenos ang mga nanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Dungag pa niya nga ang operasyon karon kasagaran nakafocus sa mga kilid-kilid nga lugar sama sa mga iskinita ug dili sa main streets diin halos wala na gyud makitang nagpanigarilyo ilabi na sa adlaw. So murag may gamay siya pero I regard it as accomplishment kasi dapat pagamay magugda sa impact sa ato ang mga apprehension na to karon. Dili na dito sa mga main street, main thoroughfare sa mga sidewalks, alleys. Dito na ta sa mga suksok na gamay which is still covered sa atong ordinance na open to public pa rin gihapon. So usually magkabigi pag yun. Samtang sa liquor ban, mikabat sa 729 ka mga violators ang naisyuhan og citation tickets hangtod Marso 31 ning tuiga. Mas taas kumpara sa 566 ka mga kaso ni adtong miaging tuig. Gipasabot ni Francia nga importante ang pagsunod sa ordinansa sama sa anti-smoking ug liquor ban tungod kay kabahin kini sa reputasyon sa syudad isip disiplinado. Dapat musunod kita sa atuang mga ordinances labi na kini atuang liquor ban o ang atuang anti-smoking ordinance. So, ini mga repetition na kuha na to as the security discipline tungod din ng mga ordinansa. So, ato ang ining kuha tundod o ato ang permitting tutag sa ato ang kasi na musunod din ng mga ordinansa. Sa pagpatuman sa balaod, nagpadayon usab ang koordinasyon sa barangay level. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Davao City giila isip best travel destination sa nasud. Ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Nanguna ang Davao City isip travel destination sa nasod, sumala sa April 2026 World Travel Index Report nga nagpadayon sa iyang posisyon isip usa sa mga nag-una nga destinasyon sa nasod. Nakabot sa syudad ang total score nga 75.66, diin nagpakita kini og kalig-on sa aspeto sa infrastruktura, affordability, tourism experience ug kinatibuk-ang kasinatian sa mga bisita. Giila usab kini nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa nasod nilabayng tuig. Sa maong ranggo misunod sa ikaduhang pwesto ang Puerto Princesa City nga adunay score nga 74.68, samtang anaa sa ikatulong pwesto ang Makati City nga adunay 73.82. Sumala pa ni Councilor Mirna Daludo Ortiz, chairperson sa Committee on Tourism, dako ang iyang garbo sa nahimong kalampusan ug pasalamat sa tanang sektor ingon man sa mga Davaoenyo nga adunay dakong kontribusyon sa pagpauswag sa turismo sa syudad. Your continued support, cooperation, and dedication are the driving forces behind the steady rise of Davao City as a premier destination. This recognition is further strengthened by our city's sustainable growth, our vibrant festivals, our rich culture, our natural beauty, and the warmth and discipline of our people all come together to create what makes Davao truly exceptional.
Ang evaluation sa mga lugar gibase sa upat ka mga nag-unang sukdanan: affordability, enjoyment, safety ug kinatibuk-ang tourism experience. Sa detalye sa score, nakakuha ang syudad og 88.38 sa affordability, 62.9 sa enjoyment, 79.22 sa safety ug 72.96 sa overall tourism experience. Sa tuig 2025, gipangunahan sa City Tourism and Operation Office ang nagkadaiyang kalihukan ug aktibidad nga nakainganyo og kapin 2 milyones ka mga turista nga niadto sa Dakbayan. Ang Kadayahon Festival maoy nakatala sa pinakataas nga gidaghanon nga bisita nga anaa sa 206,506. Gisundan kini sa Pasko Fiesta ni adtong Disyembre milabay tuig nga adunay 192,969 ka mga tourist arrivals. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Atong sayron ang magtiayon nga sulod sa 47 ka tuig nga panag-ipon na tuman na gayud ang ilang pangandoy nga makasal pinaagi sa tabang sa lokal nga panggamhanan. Busa mga Dabawenyos, ania ang highlight sa gipahigayong kasalan ng barangay pinaagi sa report ni Simon Abarsolo. Napuno sa gugma ug kalipay ang barangay 21, 22 ug 23C sa Davao City. Di na anaa sa 38 ka mga magtiayon ang gikasal pinaagi sa kasalan ng barangay 2026. Gipasiugdahan sa City Civil Registrar's Office ang maong kalihukan sa tumong nga magpadayon sa paghatag og libreng kahigayunan sa mga Dabawenyo nga mamahimong legal ang ilang panaghiusa samtang ginapaligan usab ang pundasyon sa pamilya. Lakip sa mga gikasala mao sila Nanay Carmina ug Paulito, 47 katuig nga magtiayon. Dako ang pasalamat ni ini sa lokal nga panggamhanan tungod sa unang higayon na tuman na ang ilang pangandoy nga makasal nga libre. Kay mamuli akong kwando na magpakasal niya katong kwan, wala pa ning kasalan ng bayan. Di ko na misa kung mga pagmangko na magpakasal yung sa wish. Di ko na tang mga papel na timing man nga na kasalan ng bayan yung pagmangko niya. Angari lang pa kay barawat na kay gasto. Nanguna sa mga aktibidad si Acting City Mayor Rodrigo Rigo Duterte II na diin giyawhag ni ini ang mga magtiayon nga unahon ang panaghiusa. Pag sinaptanay og pag-atiman silang panimalay, dili himuon ang kwarta sa rason nga mag-away. Ako, ininyo ko 20 November 2023. Ang gisulti sa akong amahan ni Congressman Tulong sa Kuan, ayaw ko away tungod sa kwarta. No, dili worth it ba? Kaya normal na mag-away doon, pero ka na magpisikala mo ako mo diyan, ayaw na, kaya na. Basta love one another, respect one another. Ang inahan, kung na may mga anak, ang asawa, maunay magbantay sa balay, ligyo sa balay, loto, kaon ninyo, ang asawa ng bana mo na yung trabaho, mo na yung mangitang kwarta, iuli ninyo sa inyong asawa o sa inyong anak, ayaw sa laing tao, sa inyong pamilya na doon. Nakadawat sa mga kinasal ug mga palipay sa mga sa grocery items, kitchenware, financial assistance ug uban pa nga gikan sa City Mayor's Office and City Councilors. Di mi magkuha hanggang sa pagtikuan namo na isono man kami ng silod na pag-isang dibdib kami kaduha. Samtang panayon ang paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa syudad sa Davao sa pag-amuma sa mga pamilya sa komunidad. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa Dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidan tayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kun motabok.
hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian. Sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Davao City Special Needs Intervention Center for Children kun DISNIC nakadawat og dungag na occupational therapy equipment. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Nakadawat og dungag nga occupational therapy equipment ang Davao City Special Needs Intervention Center for Children kun DISNIC gikan sa ThermaSouth Incorporated ug Abuetis Foundation. Ang mga ekipo mismo gidawat ni City Councilor Attorney Anthony Petit Principe kauban si Center Overseer Dr. Melody Pardillo, mga empleyado sa DISNIC, mga kliyente ug ginikanan. Matud pa ni Konsehala Principe, dakong tabang sumala paalang sa mga bata ang dungag nga ekipo. Gipasalamatan sab niini ang mga personahe sa likod sa maong donasyon. So this is really a very big help because daghan na mga therapy na materials ang para magamit para sa occupational therapist needs sa ato ang mga bata. Alang sa mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan, importante sumala pa ni Pardillo ang dula tungod usa kini ka kusgan nga pamaagi alang sa ilang pagtubo ug paglambo. Ang bagong ekipo nga ilang nadawat makahatag og dungag oportunidad aron mapaligon ang ilang motor skills, mapalambo ang ilang social interaction ug masinati ang iyano apan lawom nga kalipay sa pagkabata. For our children, with special needs, play is a powerful tool to growth and development. The Jungle Gym will give more opportunities for them to strengthen their motor skills, enhance their social interaction, and experience the simple yet profound joy of being children. Pasiugda sab ni Attorney Alona Suzel Villeras Borromeo sa ThermaSouth Incorporated ang kamahinungdanon sa pamuhunan sa kabatanunan isip pundasyon sa mas lig-on nga kaugmaon sa komunidad. Dungag pa niini nga ang paglambo sa mga bata usa ka dakong lakang aron makatukod sa mas maayong kaugmaon. Gipasabot sab niya nga ang ilang paningkamot dili lamang nakasentro sa paghatag og kasaligan nga enerhiya kundi apil usab ang pagdala sa komunidad sa kauswagan. Ang amo amang gatuon mi na kung mo-investa in our kids, kung mo-investa in the education, in the establishment and the development of our kids, mas makatabang ta also sa pag-build sa ato ang future. And kami, ang amo ang mantra man is always transforming energy for a better world. We believe that we shouldn't be just focused on delivering energy, reliable power, no, but we should also make sure that we bring our communities with us. Ila sab karong ginalantaw kung unsa pay mga ekipo ang ilang dungag nga mahatag alang sa mga bata sa DISNIC. Sa kasamtangan anaa na sa 1,234 ka mga bata ang nahatagan og serbisyo sa DISNIC gikan kini giablihan Marso milabayng tuig. Di nahimo kining posible pinaagi sa City Ordinance 0230-20 naglatid sa tumong isip kabahin sa tubag sa dakbayan nga nagtinguha sa pagpalig-on sa paghatag og suporta sa mga batang adunay espesyal nga panginahanglanon. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Dabawenyos usa ka Resbacker Queen kaniadtong tuig 2025 ug karon giila na isip pag-ong pag-asa ng Davao 2026. Kung kinsa siya atong sayron sa exclusive interview ni Simon Abarsolo. And we just need to ignite our inner torch and start believing in our full potential. So I dare you all, speak up and try to illuminate that fire within you. Daghang salamat. What here?
We have city economic. Mabuhay ug madayaw. Ako si Sirlene Priscillas Cabanit, ang inyong pag-asa ng Davao 2026. Actually, Sir, dugay jud kayo nag-sink in sa ako na nasulod ko sa top 5 tapos na-crown pa jud ko as pag-asa ng Davao 2026 knowing kay sa ako ang previous na pag-join kahit hangtod top 10 lang jud ko. And after that, sir, katong murag nag-ano na sa ko nga, ay okay, nanakoy responsibility, nanakoy platform para mapa-expand akong advocacy. So mo to, sir, daghan pag opportunities na nisulod, na mga guestings, na mga judging stint, na mga hostings. So which is kanang grabe gyud kayo ka fulfilling, sir, but at the same time na amid sa tiring day or tiring month of preparations para sa Mutya ng Davao, nagbunga jud siya, sir. So mo to, sir, karon, sir, hectic gyapon ang schedule, sir, which is I'm really grateful jud, sir, kanang grabe jud ko kanang sani kay ko mapasalamatan sa Ginoo, sir, bakay naabot ko sa inani, sir, like gi-dream lang nako, giampo lang nako na siya, and then karon giliw na nako siya, sir. At the age of 6 jud, sir, mo jud na akong pag-start og beauty pageants. So bata pa lang ko, sir, kay ginasuportaan ko sa akong papa, gina-train ko nila kay para maging beauty queen. So mo na siya ang dream sa akong papa for me. So nag-edad ko og 10, sir, nagbulag man akong parents. So nawala ko sa sir, basta katong dream nila nga maging beauty queen. Oo, sir. So nag-focus ko, sir, sa eskwela, hangtod sa nag-age ko 13, dito ako nag-start og create sa ko ang community-based organization pag 13 years old ko, sir. So ako ang kita, sir, is a barangay health worker. So nakita na ko ilang chart sa health center nga naga-increase ang mga nabuntis na mga batanon. So mao to, sir, nga hunahuna ko nga mag-create kong organization. So mo to, sir, at a very young age, sir, na 13 ko, nag-communicate ko sa LGU na sa Mati. Yes, sir, sa Mati City, tapos with the Department of Health, good, sir. So gitabangan mi nila na mapundar amo ang organization, ma-register siya. Hangtod nagkaroon jud mi, sir, og kanang facility kung asa ka nang naaming mga peer trainings, mga counselings, mga inana, sir. So after that, sir, pagka 17 na nako, sir, kuan jud, sir, no, kanang life story. Pagka 17 ako, sir, kay dito na ako nag-start sa ako ang full independency, sir, na kanang through pageants, through beauty pageants, sir, na-sustain ako akong financial needs. Ako nagpaskwela sa akong self, sa akong mga projects sa school, pamasay, tanan, allowance, sir. Sa pageants na ako siya nakuha. And the good thing magod about pageantry, sir, kay dili lang ka kanang makakuha og syempre na makay prize. So nadyo kay kwarta. At the same time pud, sir, kay mas ma-expand good imuhang connection sa tao. Kaya ako, sir, I'm a type of person jud, sir, na very goal-driven jud kayo ko, sir. Kung unsa jud ang desire sa ko ang heart, mo jud na akong ginasunod. Kay mo po jud gud na ang ginatudo sa akong lola sa ko, sir, kay nagdako ko sa akong lola ug sa akong auntie. So ang ginatudo nila sa ko, sir, ang value jud na balik-balik nila ginaingon sa ko is kung unsa jud imuhang gusto mo jud to i-pursue. Ana gud kay dira mo gud na to makita ang imuhang happiness kung asa ka malipay. And then since pageantry is really my passion, so gi-continue jud nako siya, sir. And pagkakita jud nako, sir, nga ang theme sa Mutya ng Davao karon na edition is Born to Lead. So nakana jud ko nga I think this is my time. Kay very fit ang ilahang theme ug sa kung unsa jud ko as a person, like I was born kanang leader na jud ko, sir, ba since then Morgan ana. So mo to, sir, nga nibalik jud ko, sir, dili jud pwede na dili kay mura siya naging calling siya sa ko, sir, ba nga. So is your personal decision to join again? Dili yes, sir. Dili, sir. Dili, opo, sir, like ako adjud siya, sir. At the same time kato ng mga tao, sir, sila pud akong mga support system nga nag-push pud yun sa ako, sir. And grateful jud kay ko sa ilaha, sir, kay kanang murag naka-boost siya sa ko ang self-confidence, sir, kay along the way there, sir, sa pageant journey nako, sir, dili jud siya lalim, sir, like kadaghan jud kay ko nihilak, sir, kanang usahay maka-question ko nga
tama ba ni akong gisulod balik and ana, and then at the end of the day pud pag human sa akong questioning sa akong sarili ay tama ni siya kay happy man ko na sir kay daghang pud kog na sacrifice sir kay lisod bi sir no intern bi ako karon sir. Ang balik-balik jud na kanang Bible verse nga naa sa ako sir is akong pinaka-favorite na life na Bible verse which is Proverbs 3:6, acknowledge him in all your ways and he will make your path straight. So ana lang jud ko nga i-surrender na ako sa imong Lord kabalo na makatanan ni ana. Pag end jud sir sa akong prayer sir, pag amen jud ako sir, 5 naman ang gingon so kanang nakasunod na ko niya, wala na ko kasabot sir, muna akong kahilakon nga nalipay ko sir na wala jud ko kasabot nga kanang nakasulod jud ko kay grabe kaguot jud ba sir, like tanan 20 sir, like naa jud chance nga makasulod sa top 10 kay during pud gud sa mga personal development training sir with Miss Miss Grand rather, opo, kay kanang isa-isa mag Q&A no, like maasas jud mo hala howd kay sila kanang kuan yun sa nila ni pag-isip makainana po ka sir ba, so mo to nga ako ang na-feel jud atong last ko gitawag kay mura kog kasukaon sir nga kahilakon nga kahion nga dili jud ako ma-explain unsa kong gibati mo to sir unya. Pagkasulod na nako, make sure na nako nga di na jud ko nibuhian, like this is the chance na jud naghatag sa ako so di na jud ko nibuhian. Imagine sir ha top 10, so question ako ana-ana, so gibalik na mi nya pag anang sa top 5 ako napigi una, so kanang wala pagod nag-process ako atanan sir nga nakasulod ko sa top 10 tapos gi-question ako tapos ako pa jud na sa murag wala jud sir kanang naglibog pa ko sa mo answer na dayon ko sa ana paspas kay siya sir ba na kanang wala pa siya nag-sink in sa ako atanan. So mo to sir kung mangutan ang mga viewers sir nga ano na ko to gikuha ang kuan. Yes sir. Yes sir. Pero ako gikuha na jud ang tato sir kay ang question lang jud sir nya nahatag man apil ang katong kuan so gi-grab na lang nako sir, pero ang tinuod jud ato sir is that nag-take time jud kog think ato sir kay ako biya una sir no, so nag-take time ko sir nga katong pagkuha nako sa gibasa nako siya ginahinay unya gi-process nako ang question dali-dali. Sir, so tinuod lang sir kay namin Q&A training. Pero sa Q&A training na mo sir, topics lang na sila. For example, war. So muhatag amo ang trainer og katong nga topic. So ikaw na expound. Like dili jud siya like specific nga war dito sa kuan, war diri sa inana. So na lang siya, general topic lang siya, sir. So pagkadungog na ko ato, sir, nahappy ko kay, ay, na-war na koan. Pero daghan man gud siya mga subtopics na pwede nimo i-ano. So 3K siya, sir, ba para sa ako. And then, asa na ko to gikuha kong answer? Gikuha na ko siya, sir, sa ato agong program, sir, which is katong culture of security. Kay, we are really, kay known man jud ang Davao City as we're very safe. Yes, sir, like, I've went to different places as well here in the Philippines. Dire sa Pilipinas, sir, unya lahi ra jud gyud diri sa Davao nga maka-reserve kag seat pag magbutang lang kag cellphone ana gud sir unya mo to kong motivation nya at the same time pag mugna lang sa pageant nga in ato mismo makita na gyud mo ang seguridad sa tao di ba nga kanang very organized very kuan yang ato ang mga kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno na adyo didto kanang makita nimo sir ba nga kanang mo jud ni ang Davao City so mo to siya ang naging inspiration sa kuang tubag sir nya at the same time dapat po nato siya may panghambog sa lahi nga lugar which is kabalo man jud ta nga na man jud war na hitabo sa labas sa Pilipinas ana sir ba niya mo to sir and ako ang last part dito sir katong speak up katong ana sir kay kabalo man ta sir nga though we have this culture of security napamagipipila sa mga tao nga mahadlok pa mo storya mahadlok pa mo sumbong so mo to sir gidare na ko sila gi-challenge na yes sir gidare na ko sila nga if inana you need to speak up kailangan jud ka mo tingog kay dili man gyud na mahuman ang usa ka problema kung walay mo tingog bisan isa man lang sa inyo ha mo to sir and then ang goal jud ako madog jud ko ana sir la kanang mutya jud diretso and then sir katong nag-awarding na atong 2025 nagtan-aw ko sa mga top 5 ko ay okay lang man day ma top 5 ka no kay kanang kuan naman di ka nang mura grabe naman di siya sa feeling makita na ko sila nga inaanap sa ilahang man ginabuhat parehas ani sir like equal man sila kanang ano sir like dili siya mag-matter sa title mag-matter siya sa service o kung unsa gyud imuhang gina-advocate for o giunsan mo pag-live na nga advocacy ana sir so karon pagka 2026 na sir wala na ko nag-aim sa mutya ng Davao Crown akong gi-aim sir makasulod jud kog top 5 ana sir kasi sa top 5 na may crown tanan oo unya pagkatawag na sa ko sir nga pag-asa ng Davao murag nain ko nga
ay halang murag para jud sa ako kay kanang murag para hopeful magud ko na tao sir nga kanang miskan pag na ako na-encounter nga kanang negative good sir gina-shift na ko na siya into something positive like always ko nagathink sa anang other side sa coin ba nga nang nahitabo man siya ay basig inana so murag naano ra pud nako nga ay mo jud ning gihatag ni Lord sa ako kay inani man pud ko as a person like I'm very hopeful and kanang maging pag-asa sa uban. Gusto dyan ako, sir, maging involved jud ko more sa community sa Davao City, sir. Kay, mo man jud na ang main reason, nga na jud ko kanang gusto, makasulod ani kay ligid the platform is very wide, and daghang tao nga kanang mo help sa imong advocacy para matuman siya. So, mo na, sir, after jud this one, sir, or maybe, within gani ani na sir kay nandiyo ko yung mga plano na mag-coordinate sa ani ng mga tao kay para mas maano pa akong advocacy mas matawag yan ma-implement jud siya sir maging feasible jud siya sa lahi nga lugar diri sa Davao City sir. Pinakauna kayong salamat sa ko ang family sa pagsuporta unending support jud since 6 years old ko nga nagapadyan hangtod na lang karon and then sa ako ang manager na si Sir Mark, thank you so much sa mga advices sa guidance at the same time sa tanan preparations for Mutya ng Davao sa ko ang hairstylist, sa ko ang makeup artist, si Kuya Jay, and of course sa ko ang makeup artist before sila Kuya Hanyo o si Ma'am si Jason. Wala jud ko nakalimot sa tanan si Ate tawagan sa Ate Jean, thank you so much. Akong mga friends na very supportive. Sa ako ang partner na si Justin na super duper supportive na mobiyahe og Digos back and forth para sa ako ang gown, sir. And then, sa tanan na tao nga nisalig sa ko ang nga nag-push sa ko further nga mobalik og join sa Mutya ng Davao 2026. Daghan kayong salamat sa mga sponsors, sa Next Level, Medical Aesthetic. Thank you so much po sa pagpagwapa sa ako sa RC Dental Clinic para sa ko ang set of beautiful na veneers. O sa ko ang school, University of Mindanao, thank you so much. Specifically to my professor, to our program head, Mr. Dr. Ruel Nicholson Solano, and sa mo ang Dean, Ma'am Ophelia, thank you so much. And sa ko ang CI, salamat kayo sa inyong pagsabot. Usa ka batang Davaoenyo ang mipabilib sa mga netizens mahitungod sa iyang gipakitang talag sa kaisog o kahibalo sa pagresponde sa emerhensiya. Kung kinsa siya atong sayron sa report ni Lawrence Igloria. Sa dakbayan sa Davao, adunay usa ka tingog nga midagundong ug mialingaw-ngaw sa tibuok syudad. Dili tungod sa kasaba, kun dili tungod sa kaisog nga nakapukaw sa katingal sa katawhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naga-viral karon ang usa ka batang Davaoenyo, dili tungod sa sayaw, dili tungod sa pagkanta, kun dili tungod sa talag sa buhat sa kabayanihan nga nagpakita bisan pa sa iyang batan-ong edad. Ako si Chris Nathan J. Fabracor. I'm 9 years old, ang batang responder ng Davao City. Sa edad nga 9 katuig, si Chris Nathan Fabracor nakapabilib sa social media human siya makita nga mitabang sa usa ka biktima sa vehicular accident nga nahitabo sa Quimpo Boulevard kaniadtong Abril 30. Mamalit man tamig ice cream to. Wala ko kabalo ba nga nagbangga. Katong dito daw sa tricycle daw dito sa driver, madunggan daw nilang nagbangga daw. Kami sa kong igagaw, baliwala rami. Pag-abot na mo dito sa tulay, anak ko sa kong ate, ano daghan mong kay tao niya. Pag ato naman dito, disgrasya. Nagignan na ko nga, sir, ay katulog lang sir, ay hapit ng ambulansya sir, ay sir, relax lang. Imbis nga mahadlok o mupahilayo, mipadayon si Nathan sa pagresponde sa sitwasyon. Naningon naman to sa kong ate nga, ako, ay nag-apil-apil dara Nathan, naningon ko. Kung saan ba na ako na, tanawon lang ako. Moto, nisugot ramon Japon siya, moto.
tabang ko. Sumala sa iyang amahan nga si Crispin Fabracor, dugay na nga nalantad sinitan sa mga training ug seminar sa City Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa iyang trabaho. Tungod ni ini, nasangkapan ug nabansay siya sa basic life support ug first aid skills nga iyang na-apply sa aktual nga insidente. So gatong naano na ko siya nga siyempre proud ka sa as parents na kasi sa unsa kadugay niya nagapuyo siya sa kuha while naga-conduct mi og training. So nalang man na siya sa kong kilid naga-observe, so at least lagi siya kaalam pod about first aid and basic life support. Dugang pa, iya usab nga giambit ang iyang kahibalo ngadto sa iyang mga classmate pinaagi sa pagtudlo kanila sa cardiopulmonary resuscitation o CPR o guban pang first aid techniques. Simba ko lang kung usay kay na ay mabali sa mong god sa mong eskwelahan. Last time kay pagbaba na ko na ay na bali nga ya itan man ako ang alpha nya nagunahuna ko ignan akong teacher nga teach pwede na ko sila pa tudlo no BLS teach kanang CPR na nisugod po akong teacher. Dili ikalimod ang katingala sa kadaghanan kay usa ka bata pa lamang apan nakahimo na og dinali ang aksyon nga posibleng nakatabang sa pagluwas ug kinabuhi. Padayon lang mo mga bata basing pinakalit ra ba ang emergency. Pagtuon lang mo og basic life support or BLS or CPR. Gidayig o gipasalamatan sa mga netizen sinitan nga karon giila isip batang 911. Kuya Nitan, da ka na imuhang sa pagsugod nimo sa kaning kaalam sa about first aid and basic life support. Padayon lang, at least mintras bata pa ka, at least na nakay kaalam o kung saan po pag handle sa ingana mga situation. For example, vehicular accident or patients unconscious, how to check the responsiveness. Then, encourage po na ako sa tanang mga kabataan na sama sa kaedad ni Nathan na mga ingon ani na unta mga parents, ato po silang inahinayon og train para na po sila kaalam antud sa pagdako. Usa kini ka pahinumdum nga bisan sa batanong edad, ang kahibalo ug kaandam sa pagresponde sa bisan unsang insidente o kalamidad makahatag og dakong kaluwasan ug kabag-uhan. Sama ni batang 911 nga si Chris Nathan Fabracor sa Davao City. Ikaw ang among bida. Para sa Badiw Davao, ako si Lawrence Igloria. Og mo kanto naglangkob sa Madayo Davao karong adlaw at ang kanunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayo Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayo Davao ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Apan una ka na ato usang pasalamatan. Syempre no, garbo kay natuhan nga nakauban nato. Unsa gani siya? Top 1 sa College of Law. No, ibog kita ba no? Dreams na lang ta. Taas na kay lupit. Diba? Kano sa naman ta makatapad og top 1 sa once na blue moon lang yun. So, attorney, thank you so much. Og syempre basig na kay mga pasalamatan og katupong mga upcoming og mga umabutay pod ninyo nga mga activity. Go ahead, attorney. Nang una sa tanan, dako kayo akong pasalamat sa City Government of Davao, especially sa Davao City Tourism Operations Office sa ilahang gihatag nga pribilehiyo na makaabil ko diri sa Madayo Davao ug maipahatod ang mga importanteng balita diri sa atong dakbayan. Ug para sa among mga umaabot na mga activities, atangilan ninyo sa Mutya ng Davao page kay nag-update jud mi og hinaut pa unta nga inyong haming suportahan sa among mga activities. Daghang salamat. Sponsors. Sponsors, attorney. Yes, una sa tanan, daghang salamat sa Lady Boss Aesthetics Davao. Chucky, baka naman. Yes, og sa Label Hair sa akong mga sponsors. Og thank you so much sa Fabularize Smile by Dr. Chad Fabular. Thank you po. Ano na po, go ahead. Okay. Salamatan nato ang ang sponsors no, Luxmed Aesthetics and Wellness Clinic, Doc Marnie and Doc Aiza. Hello sa inyo atin ha. And Lux Beauty Bar Davao. Pasalamatan na lang po na akong mga parents na nagatanaw ko. Always, no? Always good na. Shout out sa akong mama o papa, no? O pasalamat ko sa, dili na din pasalamat, invite na din siya sa Davao City Disaster Radio kada 2nd and 4th Tuesday of the month, no? Na ako din ha, para sa turismo, Davaoenyo. Wow. Ganahan kay ko na nga program no. Ikaw man ang anchor dati eh. Ipas ang corona. Dagang salamat sa Doc Roy sa RC Dental sa May Maaw. Siyempre,
Dr. Jenny, daghang salamat sa Desire Davao. Siyempre, kita-kita ta karong Domingo diha sa ilang opening. Okay? Okay na mo? Okay na. Okay na ta? Okay na, wala tayong greetings? Okay na, go ahead na, attorney. Dabawenyos, ayaw kalimti, musunod kita sa tanang balaod o pulisiya sa atong panggamhanan. Iman ikanunay, basta Dabawenyo, disiplinado. Hangtod sa sunod na higayon, ako ang inyong mutya ng Davao 2024, Hannah Mage Peak Show. Ako Sab, si Christine Joy Bermudo, ang inyong sinag ng Davao 2026. O ako sab si Real Soroche para sa Madayaw Davao! Hey yeah 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 yeah. 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 Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo. Trabaho magmalahot tayo. Ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palambuon. Sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw